Kung babalikan natin ang nakaraan, bakit ka napapayag magpa-sexy? Walang nagtulak sa akin, wala nagkumbisi sa akin. On my own, pinasok ko ang bold. Baka ito na pagkakataon ko para umasenso ko. Kinausap ko si Tata Esteban, the director. Pwede ba ako sa ganyan mga eksena? Mula ulo hanggang paa, tinitigan ako. Sige, standby ka lang, mamaya kunan kita. Yung bold films noon, I use it as a tool to reach my objective. Yung paghuhubad ko, unlimited, gusto ko eh. Alam ba ninyo na si Bobby Benitez, halos lahat ng kanyang mga naging leading lady ay kanyang natitikman? Lahat ba natikman ninyo? Marami. Lahat sila minahal ko. Wala ko hindi minahal sa kanila. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Ang init ng panahon, parang nakadikit na sa atin ang araw. Pero mas mainit pa ang ating pagchichikahan, pagkukwentuhan. Pero teka muna, saglit lang. Kung may naririnig man kayong konting kahol ng mga aso, sorry po! Dahil ang ating kakausapin ay pet lover. Ang mainit noon, pero pinag-uusapan ngayon, ang aktor na naging bahagi ng ilusyon ng maraming matrona, ng maraming kabadingan. Siyempre pa, dahil siya ay punong-puno ng kakisigan. Please welcome Bobby Benitez! Ayan. Hello. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ay, kumusta na po kayo? So far, okay naman. Maganda naman takbo ng buhay ko ngayon. Nalipas ako yung mga dapat na paglipasan. And then, katuwa ko ang aking asawa at mga anak, pamilya, na sila na ngayon ang tumutulong sa akin. Tanda pa ba ninyo si Bobby Benitez? Ito yung aktor na sumikat way back 80s. Ito yung aktor na titig pa lang, ulam na. Teka, idagdag pa yung mapula niyang uto. Grabe! Fiesta! Napaka-sexy! Idagdag pa yung kanyang babalahibong ngita. Naku, dahi. Talaga namang mapapahuwaw ka. Kumusta na kayo? Paano nagsimula ang inyong showbiz career? Yung nakakita ko ng talents, wanted, unang panahon, 1980s, mga movie extras, mga ganun. So, nag-apply ako noon bilang mga extra sa pelikula. So, natanggap naman ako. Marami kong labasan ng pelikula bilang mga talents, walk-ins, ganun. Tapos, from there, nag-ramp model ako. Pumasok ko sa ramp model. So, natanggap naman ako. Couture Manil, Ellie Monsieur, Puente, Cinderella, Anson Spuma. So, mag-model-model, pero masyado mataas ang cost of living, underpaid. Saan hotel kayo nagrampan? May natatandaan po ba kayong mga panahon ng pagrarampan ninyo? Oh yes, lagi kami noon Manila Pen. And then, nag-shows kami sa mga club. Tapos, nagmasok doon ako sa mga stage plays, mga ganun. So, marami akong pinagdaanan. Speaking of pinagdaanan, alam ba ninyo na kapag binanggit ang Bobby Benitez, may kakaibang kiliti yan. May kakaibang sundot yan. Nung pumasok po kayo sa pagiging sexy actor, ay marami kayong mga pelikulang nagawa. I made 22 bold movies in a year. Sa loob lang ng isang taon ay 1 year lang 22. naman ako, 86 to 87. Nakagawa kayo ng ganung kalaking pangalan agad. Pero in 22 bold movies, sa isang movie, 2 ang love scene, minsan 3 ang love scene. Ipagpatawad po ninyo. Pero habang tinititigan ko yung kausap ko, parang kapag tumidok ang puso, tumitibok ang puso ko. Buwapo pa rin siya. Yung titig niya, kakaiba. Ayun. May edad na. Pero may asim pa. Kung babalikan natin ang nakaraan, bakit ka napapayag magpa-sexy? Hindi ako napapayag. Gusto ko yun. Desisyon ko yun. Pinangarap mo maging bold star? Oo, walang nagtulak sa akin, wala nagkumbisi sa akin. On my own, pinasok ko ang bold. Bakit? Stuntman ako. Galing ako sa SOS. Pero special training ako sa SOS. So, I can do fight scenes, I do stunts, and everything. 6 years. Ganun lang ako. Stuntman, kontrabida, double na artista. Nabor na ako, nainip. 1986, pumasok ang bold trend. Schedule ako sa isang pelikula. Double Cross with Tata Esteban, director. During the shooting, sa Baguio kami, puso nun ng pusoy, di ba? Winning streak pa naman ako. So, nainip ako. So, lumakad-lakad ako sa set, nanood ako ng shooting, nakita ko ang kinukunan, bold scenes. Sabi ko, baka ito na pagkakataon ko para umasenso ko. Serious, nagtitiis ako eh. Kinausap ko si Tata Esteban, the director. Hindi kami close ha. Hindi niya ako kilala kasi guns lang naman ako eh. So, nung nakita ko siya, kinausap ko siya, Direct, pwede ba ako sa ganyan mga eksena? Mula ulo hanggang paa, tinitigan ako.
Kaya mo ba yan? Kaya ko yan, direct. Sige, standby ka lang. Mamaya, kunan kita. Dinaan mo sa lakas ng loob. Hindi lakas ng loob. Kapal mooks. Kapal muks. Kapal na mukha. Pero bago natin pag-usapan kung gaano kakapal ang mukha ng ating kausap ngayon, aba, alamin muna natin kung ano ang kwento ng kanyang buhay bilang stuntman. Mababa ang budget, tapos ang sinusugal mo, buhay mo. So, dumaan ako sa training. Lahat yan, bolo, rolling, diving, and everything. Stunts, fight scenes, routines, ginagawa ko yan. Up to now, pag shooting ako, ginagawa ko pa rin yan. Ang ano lang, hindi sapat na, binata pa naman ako noon. Pero I'm thinking of the future na. Yung kinikita ko bilang stuntman, hindi makakabuhay na pamilya. So, nangyari, kinuha ko yung pagkakataon. Pero yung pagiging extra naman ninyo, Ay, extra ko kasi pumasok ako, ang sweldo ko noon is 50 pesos per day. Isang araw lang naman ako kinunan, so isang araw lang ako babayaran. Yung 50 pesos na yun, costume picture, yung ginawa namin, merong sungkit na tsinelas, sabi nila. So, dapat yung provided ng production. Pero sa 50 pesos, less yun. Ililess pa yung agency. so ang liit na talaga. Alit na. Double agency ako. Kinuha ko ng agency sa isang agency. So, nag-less ito. Nag-less Ano pa natira? Yan na lang. Pero yung pagiging double po ninyo, sino po yung mga artistang pinagdobolan ninyo? Anthony Alonso, nabubuhay pa. Si Dan Alvaro gumagawa ng stunt, kaya lang hindi siya pwedeng payagang stunt ng producer because yung investment baka masya. So, pinakahuli kong dinobolan is Eddie Garcia. Napagalitan pa ako. Bakit ka napagalitan? Kasi nung mag-i-stunt ako sa kanya, roll-roll ako, pabagsak sa hagdanan, taas yung hagdanan sa matarik Tinanong ako, Bobby, tawag kayo sa akin paano diskarte mo rito? Direct, ganito po yun. Ikot ko siya, bagsak tuloy-tuloy na. Sabi niya, pwede. Pasot mo na yung mga gears mo. Hindi ako sanay nun. Sabi ko, direct, hindi po ako gumagamit ng mga Paano ko Hindi po yan. Pala ka, tiga sa ulo mo. Sige, tira. Sino mag-aakala ng isang makinis, ng isang macho, na isang halos Adonis na lalaki ay dati palang double, dating extra, dating wala lang in showbiz. Pero nagkaroon siya ng pagkakataong makilala sa showbiz dahil ginamit niya o nagamit ang kanyang katawan. Bilang paggamit ng katawan mo, paghuhubad, pagpapasexy, nagkaroon ba ng limitasyon? Meron bang limitasyon? Yung bold films noon, I use it as a tool to reach my objective. Yung paghuhubad ko, unlimited. Pakita lahat? Yes, even sex, penetration, pornography, I did all that. Hindi ka na ilang? Hindi. Gusto ko Kumita ka na, nag-enjoy pa. Hindi mo masasabing nag-enjoy ka. Bakit? Kasi ginagawa mo yun dahil gusto mong kumita. Pangalawa, gusto mong maging artista. Ginagawa mo yun without feeling. Hindi naman kayo mag-shota or something. Wala naman kayo relasyon. You're just doing it for the sake of, for art's sake. For art's sake. Wala na itong urungan. Alam ba ninyo na si Bobby Benitez, halos lahat ng kanyang mga naging lady ay kanyang natitikman? Narinig nyo? Narinig ko. Lahat ba natikman ninyo? Hindi. Depende sa role. Kasi may pelikula na bold star. Kasama ako sa pelikula niya. Magkasama lang kami sa pelikula. Role ko, magkapatid kami. Hindi mo natitikman. Pero kung ang role is shota, asawa, girlfriend, narin ko sa eksena, ayun, natitikman ko. Hoy, mga bata, tabi-tabi muna kayo, ha? Lagyan nyo muna ng bulak yung tenga ninyo dahil medyo mainit itong pag-uusapan namin. Ito yung eksena na kung saan dito siya nakilala. Yung tinatawag na pelikulang Penny Movie. Puntahan natin ang Penny Movie. Kayo po ay kinilala bilang isa sa mahusay na aktor na nagpapakilala ng Penny Movie. Kung saan tinawag nga kayong Prince of Penetration. Nung ibansag sa inyo yon, ano ang reaksyon nyo? Natuwa ba kayo? Na-proud kayo? Natuwa ako. Kasi kinikilala na ako. At saka yung tag na yon, hindi naman nagtag sa sarili ko. Ang nagtag sa akin, yung mga reporters, mga press, during that time, sila nagtag sa akin nun. So, ibig sabihin, binibigyan na ng pagkakilala yung pagiging artista ko. At saka ang pag-artista ko kasi, it's not only yung gagawa ko ng film, ng penetration scenes, but the whole film itself. Pag tinanggal mo yung mga penetration, stand alone yung pelikula. Alam ba ninyo na mga pelikula ni Bobby Benitez ay buhay na buhay pa rin sa mga sinihan, sa mga maliliit na sinihan, partikular na sa Quiapo at sa iba pang probinsya. Saksi ako, may kwento sa aking buhay na kung saan ay naging bahagi siya ng aking buhay sexual. Si Bobby, isang eksena sa isang aktres na nakatapi lang ng tuwalya at doon nagsimulang eksena, nagkaroon ng penetration. Pakikwento nga. Hiningi na story yun na magkaroon ng love scene. So, gumawa kami ng love scene. Tsaka ang scenes naman kasi namin, pinag-uusapan. Hindi basta bira ka ng bira. O ganitong gagawin na eksena, ganitong kino-choreograph. Everything is choreograph. Kung hindi man kaya ng director, kasi meron mga director na hindi kaya gumawa ng ganon, so ako na nagde-direct ng mga ganon. Kami na nag-uusap ng artista kung anong gagawin namin with cameraman. Ilan sa mga artista na nakapene na naturang aktor, diretsahan na ito dahil napanood ko po ang pelikula. Ang ilan dito ay sina Amanda Amores, Myra Manibog, at higit sa lahat,
si Myrna Castillo. Kapag ginagawa po ninyo yung pene, pinag-uusapan po ba ninyo ng artistang babae na ganito ang dapat? Yes, oo. Everything kailangan pinag-usapan. Even the rape scenes, pinag-aaralan yan. Pinakoreograph lahat yan. Hindi naman basta-basta bara-bara yan. At saka, nagawa mo yung isang eksena, sa susunod na eksena, pwede mong gawin na kailangan higita mo yung nauna. So lahat yan pinag-aaralan. Hindi naman pwedeng ginawa mo doon, gagawin mo ito, gagawin mo ito. Hindi po ba kayo naiilang kapag ipinakikita mismo ang inyong chairman? Hindi. Why? Proud pa nga ako eh. At hindi rin po ba kayo naiilang kapag kumakain kayo ng mga pagkain para sa lalaki lang? Walang iya ako, di ba? Kapalmoks nga eh. Saka yun ang gusto ko nga eh. Yun ang tool ko eh. Kailangan gawin ko yun para ma-reach ko yung taas. Ma-reach ko yung fame na gusto ko. Ginamit ko yun. Hindi ako nagpagamit. Ginamit ko yung bold film, ginamit ko yung penetration, pero hindi ako nagpagamit. Kapag ipinakikita ang mga private parts nyo sa panahon ng katsa, kaliwa kanan, ano po ang reaksyon ninyo? Ano po yung nararamdaman ninyo kapag napapanood niyo yung sarili nyong katawan na naroon? Proud ako. Dami na iingit nga eh. Nakuha mo siya. Sabi, gano'n. Proud ka. Ba't may kahihiya? Iba kasi nahihiya eh. You did it for what? May objective ka eh. Hindi mo na siya ginawa na gano'n lang. Walang kakwenta-kwenta o walang kabuhat-buhat. I did it kasi may objective ako. Oh, meron akong gustong makuha. Huwag na sila magalit. Iba kasi they did it for nothing. Pera lang. Bayad lang. Ikaw hindi. Hindi. Yung pera kasi, secondary yan eh. Gusto kong maging artista. Gusto kong makilala ko. Eh, yun ang tool eh. Yung panahon na yun, nakita kong pwedeng gamitin. At yung pelikula ko, uma-acting ako, uma-arte ako. Hindi ako blunt lang, hindi ako statue lang na nakatayo lang doon. No. Kailangan umiyak. Kung kailangan tawa. Kung kailangan mag-fight siya, mag-stand. Kailangan mong ganito. Ang mga ka-eksena ko, ang mga casting namin, malalaking artista. Naghahanap ako ng casting. Sir Bobby, gusto kong itanong sa iyo ito. Matagal na kasing pinag-uusapan sa showbiz at madalas sinasabi ng mga artista na kapag nagkakaroon ng penetration, iyon ay double lang. Sa mga eksena po ba ninyo, may dumobol po ba sa inyo? Wala. Ako mismo ang gumagawa. So, ibig sabihin, walang double to? Wala akong double. Walang pwedeng dumobol sa akin. Bakit po? Nag-iisa lang ako eh. Hindi ako pwedeng gaya, hindi ako pwedeng dumulan. Bawat scenes ko, pinag-aaralan ko nga kung ano ang gagawin ko. Bawat scene ko, sinisugurado ko, hindi ako madodoble dun sa nakaraan. Kung kayo hindi nagpapadouble, yung mga babaeng nagiging artista o lady ninyo, nadodouble po ba sila? Meron, may mga artista rin babae nagpapadoble. Tulad ni? Kasi kung babanggitin ko mga na, may mga pamilya na. Oh, sabagay. Teka. Na walang double. Ha? Talaga? Dami yan. Sino yung pinakamasarap sa kanila? Kasi ang sarap, wala sa shooting, wala sa pelikula, wala sa eksena. Ang sarap, pagkatapos ng shooting, pagkatapos ng eksena. Ah, doon na nangyayari yan? Oo, kasi you did it for nothing. Eh, siyempre, magkakabitinaan kayo. Tuloy nyo sa labas pagkatapos. Pero may pinakamasarap na actress. Para kay Bobby, ito yung actress na matagal niyang nakarelasyon. Hindi. Hindi. Sino? Talaga? Siya? Clue? Gusto niyo ba ng clue? Lagyan ko ng clue? Pwede ba lagyan ka ng clue? Pwede naman, acting pa naman siya ngayon. Yung pinakamasarap daw, yung pinakadelisyosa daw, ay itago natin sa initial na letter M. Bakit siya? Siya ang pinaka-masabaw. Walang arte. Wala. Maraming natikmang artista, pinagkaguluhan, pinagnasahan. May isang kwento tayong bubuksan. Ito yung kwento na kung saan marami palang kabadingan at mga matrona na nahuhumaling kay Bobby ng mga panahon ngayon. No. Sir Bobby, kwentuhan mo naman kami. Yung una-unahin na natin yung mga matrona. Paano lumalapit sa yung mga matrona? Marami. In this proposal, meron nagsaset ng appointment, lady producer na may edad na before she was an actress. Lady Ito siya, producer na. actress before. Sino yan? Sino? Bulong na naman. Sino yan? Ay, oo. Tapos, Kilala ko to. oh, yung kaibigang, kakilala mo siya. Pero may edad na yan. Letter R. Letter R! May kaibigan siyang artista na babae na kaklose sa akin. Nagpaset ng appointment. Tapos? Nagkita naman kami, somewhere in Antipolo. Umiinom sila. Ako hindi mo na kumiinom. Hindi ako kumiinom ng alcohol eh. Lasing-lasing na sila. Yung friend ko, Bobby, ikaw na magbabi mo na si ano. Hindi na makakauwi yan. Dalang ko sa akin, inuwi ko siya. Dating ko sa bahay niya. So, pagdating sa bahay, dating ko siya. Akay-akay ko dahil lasing. Tumalubong yung mail. Diyan ka muna, relax ka muna dyan, Bobby ah. Bihis lang ako. Sa bahay, sa kwarto, iwan ako. Ando yung katulong. Binigyan
bumili na ako ng juice. Ngayon, kami lobas na yung siya. Naka 90s. Without anything sa loob. Siyempre, see-through. Kita mo na, di ba? Hindi nila ako puntang kwarto. Pero I tried lang to, ha. So, pumasok sa kwarto. Higa sa kama. Naupo ko sa gilid. Diba? Titigan ko siya. Ulang kato. Tinignan ko talaga. Kita ko talaga lahat eh. Kaya lang, yung mga kasama ko, ba't nagagawa nila eh? Subukan ko din. Yakapin ko na sa bed, nakita ko image ng mother ko. Para akong nagising, tayo ko, takbo, labas ng bahay. Tuloy-tuloy ko, wala akong papaalam, alis ako. Parang piling mo nanay mo. Kaya mo nga sa tumawag sa akin, kaibigan ko, tagal na. Pero nagkaroon ka ng pera ng mga panahon ng kasagsagan ng iyong karera dahil sa mga matrona. Marami akong napundar, naubos lahat. Naniniwala ka ba sa kasabihan na kapag ang pera madaling kinita, madali rin nawawala? Oh yes, totoo yun. Kasi pag madali, parang baliwala sa'yo. Sige, gas ka lang, diba? Pero pag yung pera, pinaghirapan mo, parang hirap gastusin, tipid na tipid ka, kontrolado. Pero kung baliwala lang, ubus-ubus yun. Nagla-live shows ako noon. Nagpe-personal appearance ako sa mga clubs. Ba, siyempre, may mga announcement yan. May uso pa noon, mga tarpaulin pa. Ayun, tapos pupunta sila. May mga matrona. Pupunta ron, may mga gays. May pupunta rin na mga DROs, Golders. Pupuntahan sila sa club ko. Speaking of gays, diretsahan, natikman ka na ng gays. Kaya nga ako nag-bold para hindi ako dumaan eh. Bakit ba ako nag-bold? Nagpakita ang kahubaran sa pelikula, gumawa ko basta. Papatol din pala ako. So, yung mga gays, doon na sa inyo, sa mga call boys. Dito na ako sa pelikula. Speaking of call boys, diretsa, naging call boy po ba kayo? Hindi. Ang call boys kasi, yun lang ang way of kabuhayan nila. Pero kasi, ang kabuhayan ko sa pelikula, yung pag-artista. Yung personal appearance ko yun, paminsan-minsan, pagtabot ako, hindi naman araw-araw. Sila lagi yun. Permanenteng trabaho nila. Tapos, marami nag-offer sa akin. Anywhere, the Philippines, kung saan ko gusto. Mansion. Hindi nyo tinanggap? Hindi ko tinanggap. At anong dahilan? Meron na akong other means, may other kita na ako. So, parang hindi ko na kailangan. Eh, bahay naman ako. So, ang pakikipagpapitin-pitin mo dun sa mga babae na artista ay dahil sa gusto mo lang. Gagawin ko isang bagay kapag gusto ko. In-enjoy nyo po ba ang inyong pagiging Prince of Penetration? Ha? Masaya-masaya ako. Gaano kasarap? Sarap talaga buhay mo nun. Pera ka. May babae ka sa labas ng pelikula. May babae ka within the pelikula. Pinagkakaguluhan ka. Nagkakaguluhan mga fans. Alam mo yung magiging penetration ko, yung bold ko. Wala kami mga fans. Meron. Nag-autograph. Uso mo, autograph pa. Nagkakagulo sa yung mga fans. May TV guesting din kami. At may mga provincial show. Oh, may provincial. Buti hindi ka nahipuan. Buti hindi ka binaboy. Hindi ka marami ng beses. Dinaklot ka? Oo, pati nga kapwa-artistang lalaki. Dinaklot ka rin na artista lalaki? Bading? Hindi mo halatang bating. Hindi mo halatang bading pero dinaklot ka. Doon ko na nalaman na bading. Sino to? O, yan na naman tayo. Sino nga? Active pa rin siya. Hindi po namin alam. Action siya nun eh. Ang role ko, kapatid ako ng bida. Supposed to be na napana ako sa riot. Sa hospital ako, wala akong malay. Supposed to be. Ay dumating siya, kapatid ko siya eh. Dumating yung mga pamilya. Itong isang to, yung artista, umacting, di ba? Kapatid ko, ibot. Pero pag gano'n niya, doon nakapal. O baka hindi naman sinasadya? Maaaring hindi sinasadya, pero yung gumaganong gano'n na, sasadya na yun. Hindi ako makagalaw, gumagrind eh. Tapos, buti hindi ka niyayang mag-quickie kayo? Hindi, umiktad ako eh. Alam na nila, umiktad ako. Pero kung babae ang humawak nun, patay ka bata ka. Bang usapan niya? Ay, hindi naman lahat to. Marunong din naman ako tumanggi ha. May nagsabi na ba siyang masarap ka? O, sa palagay mo ba, delisyoso ka? Kasi umuulit eh. Ano yung Kasi umuulit? may ugali ako na kung kayang tumanggi. Mapagbigay ako eh. Mapagparaya. In-enjoy mo talaga ang kabataan. High school ako. Meron kaming school program, nag-iimbita na may mga edad. Kami naman mga graduating class, pwede kami magtanong sa may mga edad na. Meron akong kaklase, nagtanong sa isa. Babae yan, tinanong, Ma'am, alin po ba ang mas magaling na mga pangasawa? Yung pong greenhorn o yung nagsawa na sa babae? Pumasok sa utak ko yun. Sumagot yung guest. Mag-asawa kayo ng lalaking marami ng dinaanan. Kasi once na pangasawa kayo niyan, titigil na yan. Pero kapag nag-asawa ka ng greenhorn, sa'yo palang nakatikim, sa'yo pala mag-uumpisa ang kalokohan. Isang direktang tanong, pwede ding hindi mo sagutin, pero ding hindi. Maelya ka ba? Hindi naman, pero sumpungin lang. Lahat lang ito sumpungin. Pagka gusto mo lang. Pag sinusumpong. Pero sabihin mong L all the way, 24 hours, gusto mo gato, hindi. Ano ba type mo sa isang babae? Chubby. Chubby ako. Ano pa? Agresibo. Aggressive ako. Ano pa? Puti. At saka malambing. Paano ang proseso? Bakit ikaw nawala sa mundo ng pagpapasexy at ano ang ginawa mo? Totoo nga bang kinahiya mo ang pagiging sexy actor mo? Totoo nga ba na meron kang isang tao na pinaglaanan mo ng buhay at pag-ibig mo at binago niya ang mundo? Ano po ang totoo po doon? Nawala ko. 86 to 87, gumawa ko ng bull. 1 year lang yan eh. 86 hanggang 87. Sobrang bilis. Nakuha ko na lahat. Kumikita ako. Kilala na ako. Pag akong bida, nakakapag-demand ako. Producer o sa director.
Tapos, siguro, at that time, nakuha ko lahat ng gusto ko. Kasi ang plano ko, gamitin ko lang siya as a tool. Pag hindi ako kumalas, ako na nagpapagamit. Nandun na lahat eh. What for? Paano magtagal ako? So, nawala ako. Zero. Wala ako. Hindi ako nagpaalam kay kanino. Wala. Tapos, nagtrabaho ko ng ibang linya. Maraming pinagdaanan matapos pagnasahan, matapos ipakita ang kanyang buong katawan, tumalikod sa mundo ng showbiz. At dito, sinuong niya ang iba't ibang hanap buhay. Ano-ano po yung pinagdaanan ninyo pagkatapos pong maging sexy actor kayo? Nagano ako, installer ako ng tile. Yung mga sira-sirang ano. Marunong ka gumawa, no? Lababo, wall, flooring. So, nag-i-install ako niyan. Trabaho rin ako as mason, naghahalo ako ng semento. So, marami akong kalokohan, maraming pinasok, maraming kababalaghan. Hindi repair ako ng computer. Dati ako may computer repair works, so pila-pila din papagawa. Tapos sa place namin sa Bagong Baryo, ako unang-unang tao roon na nagkaroon ng computer. I did the graphics. So, kumita ako doon. So, marami akong ginawang odd jobs. Hindi ako straight na nagtrabaho na... Naging consultant din ako, Australian-based. Ang dami pala niyong pinagdaanan. Naging consultant ako, instruction. Naloko ko sila bilang artista. Akala nila, engineer ako. Akala nila, graduate ako. Naging consultant ako. Kumusta naman ang kitaan doon? Okay naman, yun ang maganda. Hanggang ngayon ba pa rin kayo? Tinigil ko na. Kasi 1990, bumalik ako sa pelikula. Speaking of bumalik sa pelikula, balikan pa rin natin ang isang kwento. Isang direktang tanong ang ibabato ko. Naging kayo ba ni Mirna Castilla? Hindi. Naging magkasama lang kami, magka-partner sa pelikula, pero yung relasyon, wala. Naging kayo ba ni Myra Manibog? Yes, nag-living kami. Ilang buwan kayo nag-live-in? Almost 1 year. Ikaw ba yung nakasama niya sa Japan? Iba? Hindi. Wala na ako nun. Kumusta si Mirna Manibog during the time nung kayo pa? Okay naman. Mabait siya. Magmahal. Kaya lang, sacrifice din ako nun. Bakit po? Nakatira kami sa isang lugar na sa Palok. Binabaha. Buhatin ko siya to sa baha. Dalay ko siya sa... Hanggang makarating kami sa walang baha. Isa pang tanong, kayo ba naging mag-on ni Amanda Amores? Yes. Ilang buwan, taon nagtagal ang Ganun din. Almost 1 year din. Si Myra Manibog ba at si Amanda ay naging bahagi ng inyong pagiging penetration prince? Sabihin na natin, naging bahagi sila ng buhay ko. At minahal mo? Minahal ko sila. Bakit hindi nagkatuluyan? Hindi siguro kami ang para sa isa. Si Myra, Cherry Madrigal. May Leslie. panghihinayang at hindi kayo nagkatuluyan? Wala naman. Siguro hanggang doon lang kami. Pareho naman kami. Masaya kami. May relasyon kami. Pag nagkikita kami, best of friends. Lahat sila minahal ko. Wala akong hindi minahal sa kanila. At wala akong minaltrato sa kanila. Puro pagmamahal ang binigay ko sa kanila. Paano mo i-describe ang isang Bobby Benitez noong mga panahong ang dami mong minamahal, ang daming nagmamahal sa'yo? Wala akong niloko. Wala akong pinagsabay. Pag ako, stick to one. Pag shota ko to, shota kita. Pag may relasyon ako, ikaw lang karelasyon ko. Wala akong ibang karelasyon. Kaya lang, matapos na yung mga, syempre, nabansagan ka, stick to all. Kayo ba yung tipo ng lalaki kapag nakakita sa isang club ng babae at kinindatan ka, niyaya ka na mag one night stand, pumapayag ko po ba? Hindi. Ligawan mo. Hindi ako pwede sa kindat lang. Paano ka ba ligawan? Show me, natotoo ka. Sa paanong paraan? Patunayan mo sa akin, mamahalin mo ako. Baka mamaya gusto mo lang sa akin dahil bold actor ako, artista ako, dahil sikat ako, din lang ang gusto mo. Patunayan mo sa akin, mahal kita. Ano ba ang standard o ano ba ang basihan ng pagmamahal ng isang Bobby Benitez? Willing to sacrifice. Sacrifice ng alin? Lahat. Tulad ng? Buhay mo, sasacrifice mo ang career mo, sasacrifice mo para sa akin. Para sa'yo, ano ang true love? It's like an island surrounded by expenses. Pero love is sacrifice. Ano ang pagkakaiba ng sakripisyo sa pag-ibig? Willing kang ibigay mo sa lalaki lahat, sakripisyo, bitaw mo lahat ko. Ano mo na meron ka. Willing ka sumama sa akin, buhay na masarap o buhay na mahirap. Ano ba ang buhay na nararasan mo? Lahat, dumaan ako sa hirap. Daming babae, kalabat kanan. Hindi nga lang ako umiinom. Wala akong bisyo. So, ibig sabihin, hindi ka naging bahagi ng mga droga, mga paano nakasagsagan ng inyong pagsikat. Ang lahat ng demonyo nandyan, halokin ka. Maniwala ka ba na ako ay nagkakaso sa Actors Guild? Ano po naging kaso niya? Drugs, di ba? Nabalita noon, naglabas ng listahan ng narcom, listahan ng mga artistang addict. Drugs, oh. Kasama ang pangalan ko. Ano nangyari? Naimbita ako sa Actors Guild, pinakita sa akin na yung before me na pangalan, tinakpan. So nakita ko yung pangalan ko. At saka nakita ko yung sining pumirma. Yung isang major, galing sa narcom. Laking pasalamat ko una kay Senator Bong Revilla at saka kay Mayor Bistek, Herbert Bautista. Sila ang nagtanggol sa akin sa Actors Guild. Sila ang nag-abogado sa akin. Kilala namin si Bobby. Kami, gagarantiyan namin, hindi si Bobby, hindi ang ganyan. Napatunayan, nalinis ang pangalan ko. Kaya lang pala ako nilagay doon dahil bold actor ako, gumagawa ko ng penetration. Isang kwento na bubuksan natin na punong-puno ng diskriminasyon. Isang kwento na hanggang ngayon ay hindi malilimutan ni Bobby Benitez. Ito yung kwento ng isang aktor na makita ang kanyang pangalan, nakasama sa isang pelikula, ay agad-agad pinabura ang pangalan niya. Ano po ang kwento nun? Malaking artista yon, multi-award
awarded. Yung director, kaibigan ko, close sa akin. Sinama ako sa casting. So, nung nag-casting, sinabit doon sa artista, pinakita sa artista yung mga pangalan na nakakasting. Ayun, nakita ka pangalan ko, binura ang pangalan ko. Ayaw ko makasama ganyan. Pero active pa siya hanggang ngayon sa showbiz. Active. Yung nagtanggal sa'yo. Kung nagkikita kayo, anong reaction mo? Wala, dead mo. Ano ka ba? Naging Bobby Benitez ako. Wala ka naman na itulong sa akin eh. Teka muna, yung artista na lalaki, maraming acting award yun ha. Gumna pa nga siya na isang pari. Multi-awarded. Ito, sasabi ko sa mga artista kung gaano kami ka-discriminated eh. Kaya namin mag-action eh. Ako na, nag-i-stand ako, nagpapahit ako, kaya ko eh. Comedy, kaya ko mag-comedy. Nakasama nga ako sa pelikula ni Dolphy. Musical, kaya ko sumayaw, kaya ko kumanta. Drama, lalo na, kaya ko mag-drama, kaya ko magpaiyak, kaya ko umiyak. Lahat ng ginagawa nila, kaya namin, kaya ko bilang artista. Pero yung bang ginagawa ko, kaya nila. Ang magpa-sexy? Kaya ba nila? Pero yung pag penetration ka, nominated ka as best actor sa US, kumutok yung pelikula ka na, nominate ako sa Anong class pelikula movie yan? yung Selos. Artistang kanungan. Aminado sila, hindi nila kayang gawin yung ginawa ko sa pelikula. Yung actor na letter R, ano naman ginawa sa'yo nun? Ano naman yun? Kontrabida ko doon. Ang role ko, big time leader ng isang drug syndicate. So ang costume ko, pang mayaman. Ba nung makita ko, una nutusan yung alalay niya. Papalitan daw yung costume ko. Nasasapawan daw siya. Kinakain daw siya ng costume ko. So pinalitan. Siyempre, bida yun eh. Nagpalit ako. Pero yung pilit ko, magarbo pa din. O ano nangyari? Pinapapalitan pa rin. Sinagot ko na. Alalay niya. Sabihin mo sa kanya, ako, artista, namumuhunan ako ng costumes ko. Depende sa karakter ko. Siya, tignan mo ba, ang role niya, mahirap lang siya, parang squatter siya. Tapos naka-oakley siya ng salamin. Ilagay niyo naman sa tama. Huwag mo sabihin malaking artista. Malaking artista rin ako dahil kontrabida mo ako. Kung wala akong kontrabida. Kung sino ito, eto yan oh! Bago natin pag-usapan yung pagiging bold actor mo, yung discrimination dahil isa kang bold actor, ano naman ginawa sa iyo ng isang mataray na actress na kilala pa rin in showbiz? Ako naman ang nag-request sa kanya na makasama ko siya sa pelikula. Eh, ang role ko naman, nanay ko siya. Naku, gumagawa ng ganyang pelikula, saka ayaw ko kayo kasama. Sinabi yun? Oo, parang diri sa amin. Pinandirihan ka? Parang ganyan. Masakit? Oo naman, parang dinibdiban eh. Marami kang diskriminasyon na naranasan sa showbiz, pero hindi ka tumigil. Ano ang diskriminasyon para sa iyo? Inapakan ka na. Ano ang ginawa mo? Sa akin kasi, hindi mo ako kayang sirain ng ganun-ganun lang. Yung ginagawa mo, it will serve to me as a challenge. So, naging challenge sa akin yun. Di lalo ako nagsikmita, lalo ako nagtrabaho. Ay ngayon, nung ginagano nila ako, kumita ang mga pelikula. Kahit wala sila sa pelikula. Ngayon, natanggal na sa akin yung pagiging bold actor ko. Versatile actor na ako. At isa kang direktor. Mula sa pagiging sexy actor, mula sa paggawa ng mga pelikulang hubaran na nagpapakita ng kanyang katawan, isa lang ngayong itong direktor. Isa lang kapitapitagang direktor in showbiz. Ano-ano po ba ang mga pelikulang nagawa ninyo? Ginawa ko yung edukasyon, project collaboration with Department of Education. Ginawa ko yung Aangkinin, God Save Me. Medyo hindi nga lang na-showing dahil binili ng isang sekta yung movie. Kasi yung pelikula, miraculous yung ginawa ko. So tumama sa religion nila, sa sekta nila. Marami tayong pinag-usapan tungkol sa pelikula sa pagpasok niya sa showbiz. Paano siya nagsimula? At ano ang kanyang mga pinagdaanan? Pero punta tayo sa kasalukuyan. Kumusta na ba ang Bobby Benitez? Kumusta na ang kanyang buhay pamilya? Ilan ang anak niya? Sino ang asawa niya? Ano ang bagong kwento ng isang Bobby Benitez? Yung asawa ko ngayon, isa siyang sales manager ng isang construction development company. Tapos, sabi ka nila, ang isang lalaki, lagi may katapat yan na babae. Siya ang nagpatulo sa akin. Pwede ba natin siyang matawag saglit lang? Pwede naman. Palalapitin natin si Madam. Marley, gusto ko lang matanong sa'yo. Si Sir Bobby, ang daming pinagdaanan. Ang daming maitim na nakaraan. Marami siyang sinasabing kwento ng kanyang buhay, lalo na nakapanahon ng pagpapasexy. Paano po niyo siya tinanggap? Actually, hindi ko siya kilala eh. Doon sa Escolta kasi, meron akong best friend. Nag-resign ako ng company ko. Sabi niya sa akin, basta pagkatapos ng office hour mo, punta ka dito. So that time, meron pang 50-50 burger. Nag-stay ako doon. May batang lumapit. Pwede ka raw makilala, sabi ni Bobby Benitez. Sabi ko, hindi ko siya kilala. Yun nga, lumapit siya sa akin. Naging magkaibigan kami. Okay naman. Kasi hindi ko naman tinignan yung dati. Wala siya naging movie na Napanood mo? Napanood ko. Yung mga penny niya, hindi niyo mo napanood. Wala ka bang balak panoorin? Hindi. Kasi work niya yun dati. Ano minahal mo sa kanya? Una, ang family niya ay napaka-religious na family. Napaka-responsible. Actually talaga, lumaan kami sa stages na nahirapan. Ilan po ba naging anak mo? 4 po. The first one is Miko. Miko is my 6-footer. Mana sa kanya yung tangkad. My second one is Mika. Si Mika ay Lady Pirates ng Lyceum of the Philippines. Athletic scholar. Yung pangatlo namin is si Mickey. Si Mr. Robert ni Pomoceno. Usapan namin pagbabae, M sa akin eh. Paglalaki, R. Pangalawa. So, ang nangyari noon, si Mickey ko is nasa multimedia
Arts Digital Marketing Head siya ngayon. The last one is si Bunso, bali psychology siya ngayon, graduate. Sino si Sir Bobby sa loob ng bahay? Stricto. Can you imagine lahat ng anak namin excel sa klase? Lahat yan, gold medalist lahat yan. You know why? Pag merong isa o dalawa o tatlong mali sa exam, gaganon lang yung kamay nila. 1, 2, 3, dahil tatlo yung mali mo eh. Hanggang na perfect na nila yung mga exam nila, hanggang sa naging excel sila school. Pangalawa, yung mga anak kasi namin, from Monday to Friday, no television, may computer kami no computer. Yun lang ginagawa, assignment, tsaka mga ibang nilang mga project na yun lang. Pag Friday, ito yung sinatawag na Independence Day nila. Kasi they can do anything eh. Saturday, Sunday. Ganun lang, ganun siya ka-strict. Hindi ba disadvantage sa mga bata yung ganun, Bobby, na pinapalo mo sila? Hindi ba sila nagrebelde? Doon sila natuto. Yung palo mo naman, kasi meron kasi mga magulang na namamalo. Hindi alam ng mga bata, bakit mo pinapalo? Kailangan kung papaluin mo, ipaalam mo. Pero tatlo lang ang mali, tatlo rin ang palo. Oo. Pero yung palo ko naman, hindi naman ganun kalalakas. I'm just doing it para maramdaman lang nila na hindi ko gusto yun nangyari. Pero hindi ko sila pinapalo para saktan. Kinidisiplin ko, tinuturo nila yung lesson. And then, nakikita naman nila na ako, speaker ako sa mga CLSS or Life in the Spirit Seminar, nagtotok ako. Nakatulong ba yung mga past na pinagdaanan mo? Kumbaga, yung mga pinagdaanan mong pangit sa buhay mo? Oo, malaki. Malaki. Tingin lang nila kasi sa akin. Sa pinagdaanan ko, naging straight. Tapos, dami kong kalokohan. Chickboy nga ako noon. Pinatinong ako. May anak na ba kayo nung magpa-sexy ka? Wala pa? Wala pa, binata ko ako. Kaya sabi ko sa kanya, wala kang karapatan na pagselosan ang nakaraang. Ano reaction mo na sinabing wala kang karapatan na pagselosan? Kahit kailan naman di ako nagselos eh. Kasi alam ko, work. Kaya yun sa akin, sino man yung kinukwento ko sa kanya, wala rin siyang karapatan. Kasi past na yun. Sino si Bobby bilang tatay? Ay, yun nga, protective. Alam mo yun, yung nawala na kami ng, wala na akong work, stop niya ako eh. Tulong kaming dalawa. Never siya magkaroon ng other party. Talagang tumino talaga siya nung kami na. Bilang asawa, sino siya? Ay, malambing yan. Tsaka mabait, maalaga, maalalahanin. Tsaka laging maya-maya sabi niya, mag-text ka para alam ko kung nasan ka. Bilang isang asawa, ano reaction mo na sinasabi nga na mayroon siyang title na Penny Prince? Actually, meron kaming senaryo na sa mall eh. May lumapit sa kanya, Bobby Benitez. Siya ba yung kasama mo sa bold movies mo? Sabi sa'yo? Oo. Akala artista ka? Oo. That time nung bata pa kami, natawa lang ako. Hindi nakasira sa relasyon at pagmamahalan ninyo ang kanyang pagiging penny actor. Ay, hindi. Kasi sabi ko nga, pass is pass. Bobby, nakatakas ka ba sa sitwasyon mo na pagiging penny actor? Wala na. Naburan. So, mostly ng casting ko ngayon, mga normal o ordinary films na ang hinihingi is acting. Ansahin mo sa mga fans? Ito, ginamit ko. Hindi ako nagpagalit. Kaya yung mga fans ko na, may buhay pa ba akong fans ngayon? Meron naman. Kung ano yung nakikita nila noon, yun ay part ng pagiging artista ko. Diretso, user ka ba? No. Wala akong ginamit at ang akin lang, hindi nila alam, habang gumagawa ko ng pelikula, nagsushoot ako, nag-aaral na akong magdirect. Kasi during those time, walang eskwelahan ng filmmaking. Totoo naman. At nagtuturo ka ngayon, di ba? Yes, oo. Mayroon man kayong gustong sabihin kay Bobby na gusto niyong iparinig sa showbiz. Nasa mga taong hanggang ngayon ay patuloy na nabubuhay sa ilusyon ng pagiging sexy actor ni Bobby. Actually, hindi naman masama yung mag-idolize ka eh. Okay lang yun. Pero syempre, by this time, senior na rin siya. May maganda siya, maayos na pamilya. Tama na yung fantasy na tinatawag nila. Pero kung aalokin ka na sexy ng Viva Max, kasi syempre may mga ganitong role. Papayag ka sa Viva Max? Sinong actress ang gusto mo na makasama mo sa isang pelikula? Kahit sino, pwede. Basta, kaya mong tapatan yung acting. May nabuntis ka bang artista? Siyempre, pag may ginagawa kayo ng penny noon. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Love is sacrifice. Meron akong buntis pero hindi nila kayang isacrifice ang kanilang karir. Ang dami namin pinag-usapan. Talaga naman nakikihalo-bilo yung mga aso rito. Gusto yata nila makachika ko rin sila. Anyway, maraming salamat. Punong-puno, siksik-liglig na naman po ang ating episode na ngayon. Punong-puno ng intriga. Kasi naman, yung mga artistang binanggit namin, active pa. Kung gusto niyo po malaman kung sino ito, punta niyo lang ako sa Facebook account ko. Bubulog ko sa inyo. Maraming salamat. Sir Bobby, thank you. Maraming salamat. Talagang punta mo pa itong pagkalayo-layo kong lugar. Ma'am Merly. Thank you. Ang dami po nating natutunan, ang dami po nating natuklasan. May masaya, may malungkot, may nakakatawa, meron namang nakakaelya. Kung ano man ang naramdaman nyo doon, thank you so much sa lahat ng ating mga kaibigan sa abroad, sa ating kaibigan dito sa Pilipinas, ano man, saan man kayong lupalop ng mundo. Thank you so much. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka kahit saang panig ng mundo. kabisado!
Morley Alinio. Ito ang Tundo.